Kabanata 1431. Napaawang ang bibig ni Leila, itanong mo ito sa aking ina. Hindi ako nahihiya, nakangiting sabi ng executive, natatakot akong magtanong sa nanay mo, malungkot ang nanay mo. Pero tanungin mo ako, nalulungkot din ako, mukhang malungkot si Leila. Mismo na ang tatay mo no, ang executive ay mapanghikayat, maraming beses niyang sinabi sa akin noon, mahal na mahal ka raw niya, gusto daw niyang kumita ng malaki, at gastusin para sa iyo. Leila, talaga, ano pa ang sinabi niya? Actually, hindi masyadong mahilig mag-express ng feelings ang papa mo, pero every time he talks about you, sobrang excited siya. Mas gusto daw niya ang anak niya. Medyo acidic ang ilong ni Leila. Gusto mo bang tawagan ng iyong ama? Kung gagawa ka ng initiative na tawagan siya, siguradong masayang masaya siya. Nagpatuloy ang executive, isasama ng nanay mo ang kanyang kapatid ngayong gabi, maaari mong hilingin sa iyong ina na kunin ang telepono at ibigay ito sa iyong ama. Tumawag. Tito, sinusubukan mo bang kausapin ng tatay ko sa telepono? Nakita ni Leila ang kanyang intensyon. Bahagyang namula ang executive at tumango, sumali ako sa kumpanya ng iyong ama simula nang bumalik ako sa Erie Adele, maganda ang relasyon ko sa tatay mo. O, kung gayon pupunta ako sa aking ina para sa isang mobile phone, pagkatapos pumayag ni Leila ay agad siyang naglakad papunta kay Avery. Kinuha ni Avery si Robert para makipag-chat sa ibang mga babaeng may mga anak. Mom, hayaan mo akong laruin ang cellphone mo, lumapit si Leila kay Avery at inabot sa kanya ang kanyang cellphone. Walang pag-iisip, kinuha ni Avery ang kanyang cellphone at ibinigay sa kanyang anak. Ano ang gusto mong laruin ng telepono ni nanay? Tanong ni Avery kay Leila. Tatawagan ko si Dad, sabi ni Leila, kinuha ang kanyang telepono at naglakad palayo. Pagkaalis ni Leila, sinabi ng isang babaeng empleyado ng Sterling Group na nakatayo sa tabi ni Avery, mayroon ba kayong magandang relasyon kay President Foster? Sobrang pagmamahal ni Elliot sa kanya, kaya lang kapag nag-aaway kami ni Elliot minsan, tatabi siya sa tabi ko, pero mahal na mahal pa rin niya ang ama na ito sa kanyang puso. Lilang tao ang maaaring tanggihan ang kagandahan ni Pangulong Foster, nakatayo lang siya, hindi kung magsalita ka, marami kang mabibighani, natawa ang babaeng empleyado, at nagpatuloy, nitong mga nakaraang taon, maraming kumpanya ang nanununglam sa akin at nag-alok sa akin ng mas mataas na sweldo kaysa kay President Foster, ngunit hindi ako huminto. Dahil hindi ka kapos sa pera, hahaha, hindi kakulangan sa pera ang isang aspeto, at mas komportable akong magtrabaho kasama si President Foster, siguro sanay na akong magtrabaho sa comfort zone ko, kaya ayokong lumipat. Well, ganyan ang mga tao, noong umpisa pa lang ay magkasama na si Elliot, araw-araw siyang nag-aaway, at medyo natagalan ang pag-aayos, pagkatapos noon, hindi na siya umibig sa ibang lalaki, sa palagay ko, maaaring ito ang sinabi mo, at hindi niya nais na gumastos ng higit pang lakas upang makibagay sa mga bagong lalaki. Avery, sapat na para sa iyo ang ating Presidente Foster, hindi mo kailangan tumingin sa ibang lalaki, hindi mo alam kung gaano kainggit ang mga babaeng empleyado ng kumpanya natin. Well, sapat na para sa akin na makuha siya, siya ay napakakontento, ang tanging pag-asa ngayon ay makauwi si Elliot ng maayos. Pagkatapos kunin ni Leila ang mobile phone ni Avery ay naglakad na siya papunta sa executive. Dinala ng executive si Leila sa isang tahimik na lugar para tumawag sa telepono. Binuksan ni Leila ang kanyang telepono, nag-click sa address book, hinanap ang numero ni tatay, at nag-dial. Leila, madalas mong nilalaro ang phone ng nanay mo, di ba? Napakahusay mo, nakangiting sabi ng executive na medyo nasa sabik. Paliwanag ni Leila, ako mismo may cellphone, hindi ko lang dinala, binili ito ng kapatid ko para sa akin. Kumunat ang noo ni Leila, sa labas, kontrolado ng tatay ko, sa tuwing tatawagin niya ako ng palihim, napakatanga niya, kailangan niyang lumabas at magdusa. Hintayin mo na lang siya makauwi, tugon ni Leila na hindi kumukurap na nakatitig sa screen ng phone. Na-dial ang telepono, nakakonekta, ngunit walang sumasagot. Nang maisip ni Leila na hindi makokonekta ang tawag, isang hindi pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Kabanata 1432, Avery, may boses babae sa phone. Natigilan si Leila, hindi inaasahan na babae ang sasagot sa telepono. Ang babaeng ito kaya ang bagong asawa ni tatay, sino ka? Pasigan na tanong ni Leila na nakakunot ang noo. Sa kabilang side ng telepono, natigilan si Rebecca. Akala niya ay si Avery ang tawag, ngunit hindi niya inaasahan na boses ito ng babae. Si Leila kaya ang anak ni Avery at Elliot, mabilis na inayos ni Rebecca ang magulo niyang mood at sinabing, ikaw ba si Leila, asawa ako ng tatay mo, ang pangalan ko ay Rebecca, hindi ko alam kung nabanggit ba ako ng nanay mo sa iyo. Agad na nagsarado ang mga kilay ni Leila at naging malungkot ang kanyang mukha.
Tatay ko ang tinawag ko, hindi ikaw, bakit mo sinasagot ang tawag ng tatay ko, hindi mapigilang sigaw ni Leila. Narinig ni Avery ang dagandong ni Leila, agad niyang niyakap si Robert at sumugod. Nang makita ang emosyonal na pagkasira ni Leila, mahina hong ipinaliwanag ni Rebecca, Leila, alam kong hindi mo ako matatanggap pero legal na asawa na ako ngayon ng papa mo, at buntis ako sa anak niya ngayon, kaya kung tanggapin ang existence mo, sana tanggapin mo ang existence ko, kung hindi, ikaw lang ang maghihirap, kailan ka pa nabuntis ng tatay ko, sabi mo buntis ka sa anak ni Elliot, nagulat si Leila. Pagkatapos ng lahat, ang mga bata ay mga bata, at ang kanilang psikolohikal na pagtitiis ay hindi masyadong malakas. Oo, 2 buwan na akong kasama ng anak ng papa mo, Leila, alam kong mahihirapan kang marinig ito, ngunit dapat mong igalang ang pinili ng iyong ama, ang iyong ama ay mananatili sa akin sa hinaharap, hindi ka na 3 taong gulang na bata, sana mahikayat mo ang nanay mo na pag-isipan niya ito, at makahanap siya ulit ng lalaki. Pagkatapos magsalita ni Rebecca, nai-imagine na niya kung gaano kagalit si Avery kapag nalaman niya ang impormasyong ito kay Leila. Leila, ano bang nangyayari sa'yo? Nakita ni Avery na si Leila ang may hawak ng phone, umiiyak sa kakaiyak at agad na ibinaba si Robert. Nanay, agad na tumalon si Leila sa bisig ng kanyang ina nang makita siya at napasigaw sa hinaing, tinawagan ko si tatay, ang kanyang bagong asawa, na si Rebecca ang sumagot, sinabi ni Rebecca na buntis siya sa anak ng aking ama, nakikinig kay Leila na umiiyak, inakbayan ni Avery si Robert at kinuha ang cellphone sa kamay ni Leila kasama ang isa. Patuloy ang tawag, nilapit ni Avery ang phone sa tenga niya at nag-hello. Narinig ni Rebecca ang boses ni Avery at agad na tumugon, Avery, hindi ko sinasadyang magalit ang anak mo, tinanong niya ako, at masasagot ko lang siya ng totoo. Sinabi mo sa anak ko na buntis ka sa anak ni Elliot, Rebecca alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang totoo? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung kay Elliot ang bata sa sinapupunan mo? Tanong ni Avery sa kanya. Nakakatawa ang tono mo sa sarili mong matuwid hindi kay Elliot ang bata sa tiyan ko, si Elliot ay babalik sa Ariadne upang muling makasama ka, ito ba ang gusto mong marinig? Tumawa si Rebecca at nagpatuloy, ituloy mo lang ang panloloko sa sarili mo. Parang 2 beses na sinampal si Avery, ora not ang pisngi. Nasaan si Elliot? Bakit mo sinagot ang tawag niya? Ayaw makipagtalo ni Avery kay Rebecca. Gustong makausap ni Avery si Elliot at hilingin kay Elliot na sabihin sa kanya kung kanya ang anak sa sinapupunan ni Rebecca babalik pa kaya siya sa Ariadne? Tanong ni Rebecca, Avery nakilala mo ba si Elliot noong unang araw? Sa tingin mo ba magagamit ko ang cellphone niya para sagutin ang telepono nang walang pahintulot niya? Let me tell you straight, sinabi niya sa akin na tawagan ko. Pakiramdam ni Avery ay sinampal siya ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, hindi mainit ang mukha niya, kundi matinding sakit dahil kilala niya si Elliot kaya sumakit ang mukha niya. Imposibleng kunin ng mga tagalabas ang mobile phone ni Elliot, palagi niyang sinasagot ang telepono ng mag-isa. Kabanata 1433 Maliban kung si Elliot ang nagkusa na hilingin sa isang tao na sagutin ang telepono para sa kanya. Avery, palagi kang hinahayaan ni Elliot na bumalik sa Ariadne, hindi dahil nag-aalala siya sa kaligtasan mo, kundi dahil naramdaman niyang nasa Monroville ka at nakaharang sa buhay namin. Pagkaalis mo, nangako siya sa akin na sasamahan niya ako in the future, at ang mga anak natin, hindi tayo iiwan, mangyaring huwag guluhin ang aming buhay sa hinaharap, kung kailangan mo ng suporta sa bata, maaari mo itong hilingin sa akin, kaya kung ibigay sa Evo hanggat gusto mo, huwag mo nang pakialaman si Elliot, ayokong makipag-ugnayan ulit sa'yo. Unti-unting naiinip ang tono ni Rebecca, ibigay mo sa kanya ang iyong telepono, kung sasabihin niya sa akin yon, ipinapangako ko na hinding-hindi na kita guguluhin, sinisigaw ni Avery ang bawat salita. Rebecca, sorry, hindi kanya nakakausap dahil hiniling ko sa kanya na ipangako sa akin na hindi kita kakausapin sa hinaharap, buntis ako ngayon at hindi stable ang mood ko, kaya mahal na mahal niya ako at hindi naglakas loob na galitin ako, kung magalit ako at maaksidente ang bata, walang makakaako sa responsibilidad. Hindi nakakibo si Avery, Avery, tapos ko na sabihin sa'yo ang dapat kong sabihin, magpapahinga na kami ni Elliot. Pagkatapos magsalita ni Rebecca, naghintay pa siya ng 2 segundo, nang makitang hindi ito nagsasalita, kaya ibinaba niya ang telepono. Ibinaba ni Rebecca ang telepono at tumingin kay Elliot sa hospital bed. Malubhang nasugatan si Elliot, sabi ng doktor, baka hindi siya magising sandali. Kahit na nagising na, matagal bago makarecover sa normal ang katawan. Kinuha ni Lorenzo ang kalahati ng buhay ni Elliot. Galit na galit si Rebecca, ngunit kailangan niya ngayon si Lorenzo na tulungan siya sa libing ng kanyang ama, kaya binalak niyang maghintay hanggang sa makalabas si Elliot sa ospital, at pagkatapos ay hanapin si Lorenzo upang ayusin ang account.
Nakahiga si Elliot sa hospital bed, tiningnan ni Rebecca ang mukha ni Elliot na nababalot ng mabigat na gasa, nag-iisip sa kanyang puso, para lang samantalahin ang oras na nasa ospital siya, para putulin ang relasyon nila ni Avery, kung hindi dahil sa pagkakataong ito, wala siyang paraan para harapin si Avery. Na parang simula nang patayin niya ang kanyang ama, nagising ang ambisyong nasa loob niya. Para makamit ang gusto niya, naiintindihan niya na kailangan niyang gawin ang lahat, ayaw niyang mababa ang tingin sa kanya ng iba, gusto niyang matulad siya sa kanyang ama na matatakot ng iba kapag pinag-uusapan. Hindi man ito magawa ng lubusan, at least hindi basta-basta mabubuli. Sa Airy Adele, sa banquet hall, dahil sa sobrang lungkot ng pag-iyak ni Leila, walang pakialam si Avery sa kanyang emosyon at agad siyang sinusuyo. Leila, huwag kang umiyak, ang bata sa sinapupunan ng babaeng iyon ay hindi sa iyong ama, ipinaliwanag sa akin ng iyong ama. Naagrabyado si Leila, at hindi na napigilan ang mga luha. Tumabi sa kanya si Robert, pinapanood ang kanyang kapatid na walang tigil na umiiyak, at nagsimulang umiyak. Hindi kayang suyuin ni Avery mag-isa ang dalawang bata, buti na lang dumating si Mike sa tamang oras at sinundo si Leila. Bumalik muna tayo, niyakap ni Avery si Robert at sinabi kay Mike, huwag kang magpaapekto sa mood ng ibang tao. Ano ang nangyayari? Naririnig ko ang pag-iyak ng dalawang bata mula sa malayo. Bulong ni Avery, tinawagan ni Leila si Elliot, pero sinagot ni Rebecca, sinabi ni Rebecca na hindi na babalik si Elliot sa Airy Adele sa hinaharap, sinabi rin niya na ang bata sa kanyang sinapupunan ay kay Elliot na katawa-tawa. Pinahinto ni Mike, hindi ito totoo, hindi ba? Kung hindi, bakit niya kukunin ang mobile phone ni Elliot para sagutin ang tawag mo? Kabanata 1434 matapos itanong ni Mike ang mga katagang ito, mas lalong umiyak si Leila sa kanyang mga bisig. Avery, maaari mo bang pigilan ang bibig ng uwak? Agad na tumahimik si Mike, sinuyo ni Avery ang kanyang anak, sige, Leila, huwag kang umiyak, hindi naman big deal, malinaw na sinabi sa akin ng iyong ama na ang bata sa sinapupunan ni Rebecca ay isang test tube na sanggol, hindi siya at ang iyong ama, may tiwala kami kay Dad, okay? Ibinao ni Leila ang kanyang ulo sa leeg ni Mike, ang kanyang boses ay mahina, wala akong tiwala sa kanya, wala na akong tiwala sa kanya. Avery, baby, wala kang tiwala sa kanya, ayos lang, ngunit huwag hayaang makaapekto ito sa iyong kalooban, nung wala ka pang tatay, masaya ka naman araw-araw di ba? Leila, iyon ay dahil kasama ko ang aking kapatid. Sumunod si Avery, babalik ang iyong kapatid sa pagtatapos ng taon at malapit nang matapos ang taon, bagamat wala kang nakatatandang kapatid na makakasama mo ngayon, mayroon kang nakababatang kapatid na sasamahan ka. Kapatid ko, napakabata pa ni Robert, naiinis na sabi ni Leila. Pero mahal ka ni Robert gaya ng kuya mo, tingnan mo ngayon lang umiiyak at kasama mo si Robert na umiiyak. Dahil natakot ako sa kanya, itinaas ni Leila ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata. Nang makita ang matino at agrabyado na hitsura ng kanyang anak, hindi napigilan ni Avery ang pagtawa. Mama, huwag mo akong pagtawanan, namula si Leila. Okay, hindi ka na tinatawanan ni nanay, sa totoo lang, naiintindihan ni nanay ang iyong kalungkutan, ngunit nais ni nanay na maging matatag ka, kung makakasama ko ang papa mo, iyon ang pinakamagandang bagay, pero kung hindi ko siya makakasama, kailangan nating mamuhay ng maayos, di ba? Mahinang pangangatwiran ni Avery sa kanyang anak. Tumango si Leila, Mom, hindi na ako iiyak, napakagaling mo, iyak ka ng iyak ngayon lang dumating ang mga tita at tito sa banquet hall para tanungin kung ano ang problema mo, lahat sila ay nagmamalasakit sa iyo, kailangan nating makakita ng mas maraming taong nagmamalasakit sa atin. Natahimik si Leila ng ilang segundo, saka nagtanong, Nay, hindi na po babalik si tatay, pupuntahan niyo po ba siya ulit, Nay, ayokong iwan mo ulit ako. Medyo naninigas ang ekspresyon ni Avery, nang makita ito, agad na inayos ni Mike ang sitwasyon, Leila, kahit pumunta ang nanay mo sa tatay mo, sasamahan mo ang kapatid mo, tsaka sa tingin ko, simula nang nangako ang tatay mo na babalik ang nanay mo sa Airy Adele, siguradong hindi niya sisirain ang pangako niya, ang iyong maliit na buto ng melon sa ulo, pag-isipan ng higit pa tungkol sa kung paano isulong ang pag-aaral. Nang marinig niya ang salitang pag-aaral, biglang sumakit ang ulo ni Leila. Pag-uwi ng dalawang bata, sinabi ni Avery kay Mike, maaga pa, bumalik ka sa hotel para makipaglaro sa kanila, patutulugan ko na ang mga bata, para hindi na ako lumabas. Okay, pero dapat mong kontakin si Elliot, tingnan natin kung ano ang nangyari. Kahit na walang sinabi si Mike, muling kukontakin ni Avery si Elliot. Masyadong mayabang ang flamboyant na ugali ni Rebecca ngayong gabi. Pagkaalis ni Mike ay dinala ni Avery ang kanyang anak para maligo.
Si Robert ay dinala ni Mrs. Cooper. Maliligo po ako mag-isa, kailangan kong gumawa ng sarili kong negosyo, sabi ni Leila, at nagsimulang maghubad ng damit. Tapos lalabas si Mama, alam ni Avery na maliligo ang kanyang anak, sinabi ni Mrs. Cooper sa kanya. Pero noong mga araw na kababalik lang ni Avery sa Airy Adele, pinatulong siya ni Leila sa paghuhugas. Hinila ni Leila ang braso niya at sinabing, Nay, huwag kang pumunta, dito ka sa akin o maaari mong dalhin ang aking takdang aralin at tulungan akong suriin ito. Okay, kukunin ni Mommy ang iyong takdang aralin, Avery dalhin ang takdang aralin ng kanyang anak at buksan ang aklat ng araling bahay. Paksa ng sanaysay, aking tatay, hindi pinayagan ni Leila si Avery na turuan siyang magsulat ng komposisyong ito. Gayunpaman, mayroong isang tagapagturo upang gabayan siya, kaya ang komposisyon na ito ay nakasulat din sa isang medyo mahabang-haba. Ang tatay ko ay isang matangkad na lalaki na malaki ang mata, malalim ang dimples niya kapag ngumingiti, pero kadalasan hindi siya ngumingiti dahil seryoso siyang lalaki, mahilig siyang ngumiti sa akin dahil mahal niya ako. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Avery matapos basahin ang komposisyon na isinulat ng kanyang anak, naiisip ang kanyang anak na umiiyak ngayong gabi. Kabanata 1435 Si Leila ay hindi isang ignore-auntie na bata, sa publiko, mas mahal niya ang mukha kaysa sa iba. Malungkot talaga siyang umiyak sa banquet hall, pakiramdam niya ay kanya na ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Rebecca sa kanya ngayong gabi na may bagong anak ang kanyang ama, at hindi lang tatay niya ang tatay niya sa hinaharap. Parang inagaw ang pinakamamahal niyang laruan, paanong hindi siya malulungkot. Pagkatapos maligo ni Leila ay inaya siya ni Avery na matulog, at saka lumabas ng kwarto ng mga bata. Naligo din si Robert at kumakain ng gatas. Avery, maligo ka na, kapag nakakain na si Robert ng gatas, ipapatulog ko muna siya saglit, sabi ni Mrs. Cooper. Avery, sige, hinawakan ni Avery ang maliit na ulo ni Robert at bumalik sa kwarto. Pagkasara ng pinto, kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Elliot. Gusto niyang magdayal, ngunit nag-atubiling muli, gaano kaya kaiyak kung muling sinagot ni Rebecca ang tawag. Matapos mag-isip sandali, nakita niya ang numero ni Nick at denial ito. Ang telepono ay na-dial, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay konektado. Avery, Nick, ako ito, malungkot na sabi ni Nick, may caller ID sa phone ko, late na kayong nakikipagtalo sa akin, at hindi mo pinapatulog ang sinuman, ginising mo lang ako pagkakatulog mo. Avery, pasensya na, nagmamadali ako, kaya nakalimutan ko ang oras sa tabi mo. Nick, ano ba ang pagmamadali mo? Avery, tinawagan ko si Elliot ngayong gabi, ngunit kinuha ito ni Rebecca. Nako, binugbog si Elliot. I guess hindi light ang injury. Gising si Nick, paimpol siyang umupo at humigop ng tubig. Siyempre, hindi ko alam ang specifics. Si Rebecca ay pinrotektahan siya ng husto at hindi niya tayo pinayagang bumisita. Anong problema? Anong nangyari? Napaigting ang mga string ni Avery, at napangiwi siya. Nick, mahabang kwento, gumawa kami ng laro at hinayaan si Rebecca na patayin si Kyrie. Patay na si Kyrie, biglang bumuhos ang isang patong ng mainit na pawis sa likod ni Avery. Oo, ang bagay na ito ay pinananatiling tahimik at ang libing ay ginanap sa mababangki na paraan dahil si Rebecca ang pumatay nito, ayaw niyang malaman ito ng mga tao, binanggit ito ni Nick at biglang bumangon ang kanyang espiritu, narinig ko na pinalo ni Lorenzo si Elliot, nabalitaan ko lang na hindi namin alam ang detalye. Hindi mo ba siya kayang puntahan? Tanong ni Avery. Sabi ni Nick, hindi ko makita, hindi ako papayag ang makita ni Rebecca, simula nung pinatay niya ang tatay niya, parang nagbago na siya, mayroon akong isang tao, tinawagan ko rin si Elliot, pero walang sumasagot, so I guess hindi masyadong optimistic ang sitwasyon ni Elliot ngayon. Pupuntahan ko siya ngayon, sabi ni Avery. Hoy, huwag ka nang maghintay, halika, sumakit ang ulo ni Nick, sandali, kung si Elliot ay talagang nasugatan at nasa ospital ngayon at kapag siya ay gumaling, siya ay natural na makikipag-ugnayan sa iyo, maghintay lang. Nick, salamat sinabi mo sa akin ito, kung hindi, muntik na akong malinlang ni Rebecca, pagpapasalamat ni Avery. Noong huling nakita ko si Elliot, hindi nagbago ang ugali niya, desidido pa rin siyang bumalik sa Airy Adele at ayaw niyang manatili rito, sabi ni Nick. Oo. Dahil sa sinabi mo, mas naging magaan ang pakiramdam ko. Pagkababa ng telepono, naisip ito ni Avery, at nahirapan akong kumalma. Hindi maabot si Elliot ngayon. Kung siya ay nasugatan, paano siya nasugatan? Kung maghihintay ako, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ito at kung ano ang mangyayari? Mabilis na nagpa siya si Avery. Pumunta ka sa Yan Roval at hanapin si Elliot.